te, kung pagod ka ng maghabol sa life, ako rin. Welcome to the Trentahin Podcast. Stop chasing and start choosing. Yan ang mantra natin dito. Kaya naman, let's go! Simulan na natin to. Pwedeng nakatulala ka lang habang nakikinig. Welcome back to the podcast. Maraming ang arte. Maraming salamat guys for choosing to be here. We're now at episode 5 and again, thank you so much. Salamat guys for the support, for commenting, for tagging me sa story, for reassuring me na dapat nating ituloy itong podcast na ito para patuloy na may bumoses para sa mga trentahin out there. Thank you! Again, sobrang thank you. Hindi ako magsasawang pasalamatan kayo kasi nararamdaman ko talaga yung support ng Trentahin community. And again, I'm really manifesting na one day magkita-kita tayo, magkaroon tayo ng Trentahin community event where we see one another, where we can learn from one another, and magchikahan lang tayo, magkape lang tayo together. Thank you so much! And I hope you are having a good time today. I hope na-enjoy mo ang kapayapaan. Kasi yan ang topic natin for today. Kailangan nating protektahan ang kapayapaan, te. So pag-uusapan natin today, ano nga ba yung mga 5 ways to protect your kapayapaan? Kasi te, sa sobrang dami ng asungot sa buhay natin, kailangan natin talagang i-protect yung ating peace. Kasi te, hindi na tayo para magpaka-stress sa life. Kailangan bigyan natin yung sarili natin ng opportunity to just na huminga lang. Bigyan natin ng opportunity yung sarili natin na wag masyadong seryosohin ng buhay at talaga namang mag-enjoy and kumalma lang ba? Yung Trentahin era, dapat transition yan from chaos ng 20s to peace, intentionality, groundedness ng buhay as we transition to 40s, 50s, and 60s. So kung nasa era ka ng life mo ngayon na medyo magulo pa rin, hopefully, makatulong itong tips or ways na ibibigay ko sa inyo para maprotektahan natin ang ating kapayapaan. Kapayapaan, Kumanta siya. Ano ba yan? Okay, simulan na natin. Number 1, rekta na tayo guys. Protect your energy. Ito, unahan na kita. Hindi lahat kailangan mong patulan, te. I think pag trentahin ka na, medyo hindi ka na pumapatol sa mga maliliit na issue or mga petty issues na, hindi mo naman ikaw mamatay. Bakit mo papatulan? Or, ino-overthink mo lang. Hindi yan worthy of my energy. Tigilan mo ko. As you grow, you realize that your energy is limited. Kaya mas conscious ka na kung kanino mo lang iaalat yung energy na to. Hindi lahat ng message kailangan mong replyan agad-agad. Hindi kailangan ng rant ay kailangan mong patulan. Hindi kailangan lagi kang available sa ibang tao pag gusto nila. Not every situation deserves your presence. Yung kapayapaan nanggagaling yan kapag intentional na yung pagbibigay mo ng energy sa ibang tao. Kaya naman alam mo na, lagi tayong nasa bahay, bihira na lang tayo mag-show up sa mga gathering. Piling-pili na lang talaga yung mga tao na i-entertain natin. Gusto mo yon? Medyo na tayo scarce na tayo in terms of being available to other people. Kasi sa dami ng isipin natin sa buhay, uunahin pa ba kita? Uunahin ko pa ba yung problema mo, yung kabobohan mo, charis. Uunahin ko ba yan? Meron ako sariling life na binibuild and kung makakasira ka lang sa energy na pinoprotect ko or sa energy na kine-create ko, I don't have energy for you. Usually, ang pattern ko ng pag-protect ng energy is magbibigay ako ng time for other people pero doble nun yung ibibigay kong time for myself. So when I show up for a friend, let's say when I give a day to my friend, I'll make sure that I give 2 days for myself. Laging may recovery. Hindi pwedeng gives ng energy tapos wala ka nang nabibigay sa energy mo. Hindi pwedeng wala ka nang nabibigay sa sarili mo. And ramdam mo yan Ramdam mo kapag may kasama ka or meron kang tao sa paligid mo na pangit yung energy. Parang siya magtiwala kayo guys sa nervous system ninyo kasi yung nervous system mo would always give you signs na, hindi kayo align ng energy. May off doon sa energy ng tao na yan. Lumayo ka. Yung katawan mo matalino Yung katawan mo would really react
or maybe give you signs na parang hindi ka at ease or parang may kutob ka na sinabi ko na hindi dapat ako nagbigay ng energy sa tao na yan. And ako nung nagtarantahin ako, mas nagkaroon ako ng connection to my nervous system. Mas alam ko nang makinig sa kanya. Again, if you wanna protect your energy, hindi kailangan lahat ng bagay patulan mo. Hindi kailangan lahat bigyan mo ng atensyon at presensya. Piliin mo lang yung alam mong makakabuti sa peace of mind mo or sa energy mo. Hindi na para mag-show up sa lahat. Number 2, if you wanna protect your kapayapaan, limit your comparison. So again, the word is limit. Kasi hindi mo naman talaga maiiwasan na ikumpara yung sarili mo sa iba. Pero limitahan mo naman. Kasi pag nagpa-consume ka sa comparison ng timeline niya, sa timeline mo, walang panalo dun. Ikaw lagi yung matatalo kasi you will never be good enough if you always compare yourself to other people. Comparison talaga yung nagnanakaw ng kapayapaan And na-amplify siya ng social media. So that's why kung pwede mong limitahan din yung social media presence mo or yung screen time mo, or if merong mga taong nagtitrigger ng comparison, i-mute mo na sila, Hindi ibig sabihin na you hate that person, kaya mo siya i-mute or maybe i-block or i-unfollow. Gagawin mo yon kasi you're protecting yourself. Kasi nga, innate sa atin yung mag-compare Hindi mo na yun maiiwasan. That's why, you have to limit it by maybe i-mute mo siya or i-unfollow mo siya. Because tinitrigger niya yung maybe insecurities mo. Or maybe every time you look at this person, nafe-feel bad ka sa sarili mong timeline. So if you wanna protect your peace, feel free to mute yung mga tao na yon sa social media. Kasi magkakaiba tayo ng timeline, magkakaiba tayo ng proseso, magkakaiba tayo ng DNA, magkakaiba tayo ng environment, magkakaiba tayo ng challenges din na binibigay ni Lord. So, hindi talaga worth it na mag-compare. Kasi yung sarili mong journey is uniquely beautiful on its own. Alam mo yun? Maganda yung sarili mong buhay. If you start focusing on your own timeline, if you start focusing on your own journey, dun mo marirealize na you're getting better. You are progressing. Ang mahalaga lang naman yan kahit 1% better ka sa kung sino ka before. Because the more you focus on others, the more you lose yourself. Kasi kapag nag-compare ka, ang gagawin mo is gagayahin mo rin yung ginawa nila. So if you keep on comparing, you keep on copying. If you keep on copying, now you lose yourself. Now, na-achieve mo nga yung na-achieve ng iba na gusto mo, pero nakalimutan mo, o nga pala, sino nga pala ako? Hindi ko pala to gusto. Na-pressure lang ako kasi kaka-compare ko, in-achieve ko rin yung na-achieve nila. Not knowing na parang hindi pala tayo nagmamatter sa akin. So, focus on your own timeline. Mas payapa yung life kapag mas gentle ka rin sa sarili mo na alam mo na kahit mabagal, kahit feeling mo hindi mo nararamdaman yung progress, but gentle ka lang, mabait ka lang sa sarili mo na okay lang yan, progress is still progress. Kahit konti lang yung pagbabagong nakikita mo, kahit na feeling mo wala ngang nangyayari, kahit na puro pagod, puyat, or effort yung ine-exert mo, but still, you see little to no progress, may nangyayari. Pwedeng wala ka pang nakikita or nahahawakan in terms of result, pero meron ng invisible change na nangyayari. Gumagalaw na yung universe Especially if what you're putting out there is positivity, joy, good intentions to other people. Babalik yan in other way, shape, or form. Pwedeng hindi doon sa bagay na ine-expect mong makuha. Pero sa ibang aspeto ng buhay mo, ibabalik yan. And the goal is for you to recognize it. Kasi pwedeng nanghihingi ka ng regalo, pero dadating sa iyo in a different packaging. And kapag hindi mo na-recognize na may mga natatanggap ka naman pala or meron kang progress doon sa other aspect of your life, mawawala yung gratitude or at the same time, hindi mo ma-recognize na life is getting better. Life is getting better. I want you na itatak yan sa puso mo at sa utak mo that it will get better. And in fact, life is getting better. Number 3,
learn to say no. If you really want to protect your kapayapaan, wag ka nang maging people pleaser. Kung ayaw mo, kung it's not within your budget, kung pagod ka, kung kailangan mo magpahinga, then learn to say no dun sa mga bagay na ayaw mong gawin. Kaka-yes mo yan yung maglilid ng burnout eh. Kaka-yes mo yan yung magpapa-exhaust sa'yo. If you keep on saying yes, hindi mo namamalayan, puro no ka na sa sarili mo. Say no to the things that drains you. Yung mga bagay na alam mong energy sucker, mag-no ka dyan. Or yung mga tao na toxic, yung mga tao na walang ibang ginawa kundi mag-take lang ng mag-take or very transactional, mag-no ka sa kanila. Again, babalik ka pa rin dun sa sinasabi ng nervous system mo or ng katawan mo, ng puso mo. Makinig ka dun kasi alam niya kung saan ka dapat mag-yes at saan ka mag-no. Kaya mahalaga na meron kang intention na ano ba yung gusto mo for yourself. Ano ba yung gusto mong pag-focusan, let's say this year or sa buhay mo? Let's say kung ang focus mo ay good health, then mas alam mo na mag-yes ka dun sa mga bagay na alam mo magbibigay sa'yo ng good health and mag-no ka dun sa mga bagay na hindi sa'yo magbibigay ng good health. Gets ba? So if ang gusto mo is mag-grow in terms of career, edi focus ka lang doon. Mas nagkakaroon ka na ng filter. When you say no, you're also putting boundaries. And yung pagpuput ng boundaries, hindi yan selfish act ha. In fact, it's a necessity. Necessity yan sa mga trentahin na kagaya natin because parang yung 30s kasi preparation siya sa retirement for me. Parang, hindi na tayo bumabata. So, kung patuloy ka pa rin magiging mapaglaro or wala kang focus, wala kang intention, kawawa naman yung 60-year-old version ng sarili mo if hindi mo siya napaghandaan or hindi mo natutunang i-protect yung kapayapaan mo in your 30s. Always ask yourself, if I say yes to that event or to that person, am I also saying yes to myself or am I saying no to myself? Kasi kung nagno-no ka sa sarili mo para lang maka-yes ka sa iba, anong purpose nun? Ang focus ko lang talaga for the year ay kayamanan, kapayapaan, at kagandahan. So, kapag may mga invite na hindi within my intention for the year, I say no. Pero kung makaka-add yan sa kagandahan ko, sa kapayapaan ko, at sa kayamanan ko, go! Mag-yes ako dyan. Number 4, to protect your kapayapaan, you have to slow down. Yun talaga, no? Pag trentahin ka na, mabagal ka na. Pag trentahin ka na, parang, dahan-dahan lang tayo, ha? One day at a time. Or minsan, isang activity na lang sa isang araw. Hindi na kailangan sabay-sabay. Mas gusto mo na slow progress. Kasi, may mga experiences ako na instantly ko siyang nakuha. Kaya instantly rin siyang nawala. Totoo pala yun, no? Pag madali mong nakuha, madali ding nawawala. Pero pag alam mong in-honor mo yung process, you took it slowly at talagang ninamnam mo rin, mas pinapahalagahan mo rin talaga. Mas iniingatan mo rin siya at hindi mo siya basta-basta pinapakawalan kasi alam mong na-marinate Alam mong talagang dumaan siya sa proseso kaya yung pundasyon talagang malalim Alam mo ang bigat ng buhay kapag lahat ay minadali. Etong trentahin season, ang greatest lesson for us is to slow down. Gumising ng maaga at 6 a.m. Makatch mo yung sunrise, makapaglakad ka, makapagkape ka, makapag-journal, makapagbasa ng libro, kumain ng masarap, at pinaka-importante, tumulala at magmuni-muni about life. Yan na talaga I mean, hindi ko talaga afford na maging available sa ibang tao kung hindi ako naging available sa sarili ko first thing in the morning. Mahalaga yon na you start your day slowly. And you started connecting with yourself, spending time with yourself, connecting to God. Kasi doon ka mas nagiging intentional Mas you're living life not by chance but by choice. Pinipili mo yung sarili mo by spending time with yourself. Alam mo yung
Hindi mo kailangang ma-figure out lahat today. Hindi mo kailangang ma-solve lahat ng problema mo today. Hindi mo kailangang ma-achieve lahat ng pangarap mo today. Kasi if you keep on focusing doon na lang sa mga pangarap, mga accomplishment, or sa mga problems, lagi kang nasa future, lagi kang nasa worrying, lagi kang nasa not being good enough. Yung kapayapaan nasa present moment siya, te. When you learn to sit down and look around, focus on your senses, and assess and recognize na, shit, it's a good thing to be alive today. Humihinga pa ako. I have my family. Kumakain ako ng lutong bahay. Meron ako mga kaibigan. May kuryente. May tubig. Kahit yung mga simpleng bagay na yun, it grounds you. It brings you back to here and now. And here and now is the most peaceful state. Kaya huwag kang masyadong nagmamadali. Baka kasi kakamadali mo, mategi ka kagad. Dahan-dahan lang. One day at a time. One moment at a time. Isang hinga at a time. And lastly, if you really wanna protect your kapayapaan, you have to really strengthen your faith. Pwede mong planuhin lahat. Planuhin mo yung dream vacation, planuhin mo yung magkanong savings yung gusto mo, planuhin mo yung career path mo, planuhin mo yung relationship na gusto mo. Lahat, pwede mong planuhin. Pero hindi lahat kaya mong makontrol. Yung tunay na kapayapaan is if meron kang faith na lahat ay nangyayari kasi dapat siyang mangyari. And all things work together for good. Lahat yan necessary. Kahit na it's outside your plan, because between your plan and God's plan, His plan will always prevail. Kaya akong ginagawa ko, okay, mag-set ako ng intention, mag-set ako ng plano, ito yung gusto kong ma-achieve, ito yung target ko na numbers in terms of maybe income, followers, or years before bago ako magkabahay, magkakotse, lahat yan planado. Pero after that, I'll forget about it, and then Lord, ikaw na bahala. I'll work on it, pero kung hindi ko pa ma-achieve by this year or by next month, okay lang. Because I know that it's already on its way. Ang paniniwala ko lagi is wala pa akong hiniling na hindi niya binigay. Lahat ng hiniling ko, binigay niya. Pero hindi niya binibigay ng sabay-sabay. Binibigay niya kung kailan mas kailangan ko, or kung kailan hindi ko ine-expect na matatanggap ko na. And doon mas nagiging fulfilling yung life kapag nagtatrust ka na sa Kanya and meron ka ng personal relationship with God. Kasi hindi niya gagawin yung ginagawa mo for yourself or kaya mong gawin for yourself. Ibibigay ni Lord yung hindi mo kayang ibigay sa sarili mo. Kaya minsan yung blessings dumadating kapag nandun ka na sa point na, Lord, ayoko na, di ko na to kaya. Suko na ako. Pagod na ako. The moment na sinabi mo na yon, doon na siya kumikilos eh. Doon na siya parang, sige na, sabi ko na sa'yo, di ba? Ito na, bibigay ko na. Pero kapag nagmamatigas ka na magre-rely ka sa sarili mong strength, walang kapayapaan dyan. Kasi yung kapayapaan nanggagaling sa surrender, hindi dun sa control. Hindi ko talaga kinakahiya to na nung nagtrentahe na ako, mas nagkaroon ako ng personal relationship with God. I am not a religious person. I just know I have a relationship with Him. Pero minsan kasi yung relasyon mas lumalalim siya pag binibigyan ka ng pagsubok. Mas nakilala ko kasi siya nung nag-rock bottom ako financially. So, I don't know sa inyo. Maaaring okay yung life nyo ngayon at hindi nyo siya naiisip. Or struggling ka right now and hindi mo alam yung gagawin. Hopefully, maisip mo siya. Ayun lang naman. Again, these are the 5 ways to protect your kapayapaan. Number 1, protect your energy. Number 2, limit comparison. Number 3, learn to say no. Number 4, slow down. And number 5, strengthen your faith. Kahit isa lang dyan, sundin mo for the next weeks or months of your life. Kahit papaano mai-improve yung kapayapaan ng buhay mo. Kung marami kang isipin ngayon, kung marami kang problema, if you're in your rock bottom, financially, emotionally, mentally, I am giving you the warmest hug. I am giving you assurance and validation na from this point moving forward, it will get better. Hindi mo kailangang masolusyonan yung problema para masabi mong payapa ka. In fact, kahit may problema ka ngayon, kahit na messy yung life mo ngayon, know that you have access to that peace. Kasi hindi naman yung solusyon or yung result yung magbibigay ng kapayapaan. Ikaw,
you have access to it 24/7. And hopefully, no, if life is heavy right now, bigyan mo yung sarili mo kahit isang araw lang na ma-enjoy yung kapayapaan ng buhay. Thank you so much for supporting the podcast. I appreciate if you give this a follow, if mag-comment ka, if you send me a message, or if you can share this to your trentahin friends na kailangan din ng kapayapaan today. Mahal ko kayo, and sumainyo ang kagandahan, kayamanan, at kapayapaan. Bye!